Praise God. Mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Blessed morning. Tabi mo sa katabi mo. Lagi po ang pagpapala ng Panginoon, ibag po natin ipagkait, lalo-lalo na po sa ating mga kapwa mananampalataya, sapagkat ito po ang laging maramdaman at maranasan ng kanyang mga mananampalataya. Amen? Lahat ang sumusunod, lahat ng umaangkin na isa siyang anak ng Panginoon. Okay? Sino po dito yung nanonood ng TV? Halos lahat tayo, no? Sino po dito yung nanonood sa YouTube? Walang gusto magtaas. Parang ako lang yata. Ulitin ko, sino nanonood ng TV? Mga hindi nagtaas, titignan ko sa bahay nyo kung may TV, ha? Sino po dito yung mga nanonood sa iba't ibang platform ng social media? Mga kabataan, halos siguro, no? Mga platform ng social media. Kung bakit ko po nasabi ito, kasi dito tayo nanonood kung saan maraming advertisement. Ang ito yung mga patalasta sa Tagalog, na kung saan marami tayo nakikita na kung titignan natin nakapagpapababa ng moral. Kasi po, marami po akong napapanood, isa lang kainan siya o food chain, na kung saan, bakit ipinakikita dito yung mali sinasabi ng katotohanan. Yung pareho, same sex, pwede magkarelasyon, ang lalaki ganun din. Pag nasa mga, alam niyo po ito mga patalastas na ito yung ginagamit, ito yung pinakikitang mostly na pangangailangan ng tao, di ba? Ito yung mostly na kailangan ng tao, pero ito yung ginagamit ng kaaway kung saan, makakapanood tayo na parang nire-ready tayo sa isang bagay na tanggapin na lang natin. Ito, marami namang gumagawa nito, ito na ang tama. Okay? Marami pong ipinakikita, lalo na po sa pag may alak, di ba? Pag may commercial ng alak, bakit? May pinakikita mga halos wala lang damit na babae. Parang pinakikita, pag nagiinom ka, kailangan pumunta ka dun sa mga nagsasayaw na babae halos hubad na. Ibig sabihin, yung pinakikita nito ay malayong-malayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kung saan, binubuksan na ng kamalayan, lalo po mga kabataan sa mga ganong mga gawain. At nakakalungkot po yun. Kapag yun po ang nangyari, nagpapakita po ito ng madilim na kinabukasan natin. Ano po? Kaya marami pong nangyayari. Nagrarally. Di ba? Marami nagrarally para umagin sa ganyan. Lalo po, may nakausap po kanina na isang simbahan umalis na doon sa kanilang, sa Amerika kasi mismo yung simbahan nila doon, nagkakasal na sila ng same-sex. Umalis na sila doon kasi wala na sa katotohanan. At marami nagrarally ng movement para kalabanin yung gano'n. Pero sa tingin niyo po, hindi naman natin kailangan na mag-rally. Ang problema po kasi, yung iglesia ni Kristo, yung body of Christ. Tayo po yun ang may problema. Bakit po? Kasi po, pag may problema, missing in action ang mga Kristiyano. Nawawala po. Kaya yun po ang nagiging problema. Kasi po, ang pamilya po, yan po ang unit, basic society ng isang bansa. Pag isang pamilya ay tunay na sumasamba at Kristiyano, kayang paglabanan. Di mo na kailangan mag-rally. Kaya ang may problema doon sa body of Christ, sa iglesia ni Kristo. Kasi pag may problema na, may ganito na, missing in action ng mga Kristiyano, nawawala. Ano po? Yun ang malungkot na balita. At minsan, ang mga Kristiyano, maraming sinasabi, busy. Busy kasi ko, kaya alam mo na, hindi ko magagawa yung pinagagawa ni Lord. Sa mga kabataan, pag sinabi mo, busy-busy po kami sa pag-aaral, pero mas maraming oras saan? Social media, sa paglalaro. Ibig sabihin, hindi nating binibigyan talaga ng importansya yung pagiging Diyos sa atin. Kaya nga Diyos nga, di ba? Pag sinabing Diyos, sino dapat na nasusunod sa buhay? Sino po? Ang sarili niyo po ba o ang Diyos? Yun ang problema. Mostly we claim Christian, pero hindi po nakikita sa atin yung Diyos. Kaya po minsan ang mga Kristiyano sinasabi 911 Christian lang. Bakit? Ayaw lang nila mapunta sa impyerno, sa apoy ng impyerno, pero pagiging Diyos ayaw.
Kaya minsan 911 din, fire insurance pala, 911 din. Bakit? Kapag may kailangan lang tayo, tsaka lang tayo lumalapit sa Diyos. Pero pag may pinagagawa ang Diyos, ayaw natin. Magaling lang tayong humiling. Lord, gusto ko nito. Lord, gusto ko nito. Lord, lahat na, puro hiling tayo. Pero pagdating sa paggawa, yung pinakamagandang dapat ginagawa ng Kristiyano, missing in action tayo. Yun po, nakakalungkot. Kasi marami pong Kristiyano, hindi pa rin po sumusunod sa Diyos. Sino ba nakaalala pong message natin, di ba? Kailangan sundin at mamuhay ayon sa nais ng banal na Espiritu. Ayun lang po sa pamamagitan na ating tatalikuran at hindi po natin mangingibabaw yung alin. Yung ating pansarili, yung gusto mo, yung nais ng laman. Yan po ang nakakalungkot. At maraming pagkakataon, yung misyon ng Diyos, hindi po natin alam. Sino po nakakaalam na misyon ng Diyos? Tingnan nyo, hindi nyo alam. Tingnan nyo. May nagtanong nga sa akin, Pastor, manliligaw po ako eh. O, anong mission mo? Bakit ka manliligaw? Kailangan ba yun, Pastor? Yeah. Eh sabi ni Lord, in everything you do, do it for the glory of His name. Ba't ka nag-aaral? Tinatanong ko mga kabataan, anong mission mo sa pag-aaral? Makatapos lang? Ba't ka naghahanap buhay? Anong mission mo? Bakit ka nag-work? Hindi natin nasagot, no? Pero si Lord, in 33 years, sabi nga nung bago siya mamatay, sabi niya, Lord, bigyan mo, kalugdan mo ko, bigyan mo ko ng karangalan, Ama, sapagkat tinapos ko yung mission na ibinigay mo sa akin. Even our Lord Jesus Christ, nagawa niya yung mission na yon. Napakahalaga po ng misyon sa isang tao. Kasi po, pag ang isang tao walang misyon, ang buhay niya magiging konsumisyon. Totoo po yun. Wala kang misyon, saan ka pupunta? Kaya ang taong walang misyon, ang buhay mo magiging konsumisyon. Sino yung katabi mo? Puno ba ng konsumisyon? Tanong mo muna, may misyon ka ba sa buhay? Alam mo ba yung misyon ng Diyos? Dapat alam natin bilang isang Kristiyano, bilang mananampalataya, bilang tagasunod ng ating Panginoon Kristo, dapat alam mo ang misyon ng Diyos. Kaya po ang series title po natin, bago na po ngayon, ang series title po natin, God's Mission o ang misyon ng Diyos. Dapat makita po natin yon. Kasi si Jesus po, nung pumunta rito, alam na niya ang misyon niya. Kaya focus siya sa misyon na yon. At bilang mananampalataya, ito po ang sinabi po sa Juan 12:46-47, na parito ako bilang ilaw ng mundo. Ano po ang mission niya? Maging ilaw ng mundo upang sino man sumampalataya sa akin ay hindi na mananatili sa kadiliman. Ang sino man nakarinig ng aking mga aral pero hindi sumusunod ay ahatulan. Ngunit hindi ako ang hatol sa kanya sapagkat hindi ako naparito sa mundo para hatulan ang mga tao kundi iligtas sila. Napakaliwanag ng misyon ng Diyos. Sabi, maging ilaw ng mundo. Bakit po ba? Ang misyon ng Diyos ay ikaugnay sa ating pananampalataya. Di ba sabi ng Panginoon, maging ilaw kayo at asin ng mundo? Amen? Tama? Sino po nag-agree? Pakitaas ang kamay. Bakit ayaw nyo magtaas? Hindi kayo agree talaga. Tinatandaan ko yung mga hindi nagtataas ng kamay. De, biro lang. Yun po kasi, di ba, maging ilaw at asin tayo ng mundo. Yun po ang misyon ng Diyos, ilaw at ng mundo. Kaya may kaugnayan po yung misyon ng Diyos sa misyon natin. Parehas po. At sabi dito, at sino man sumasampalataya sa akin ay hindi na manatili sa kadiliman. Tayo po ay nasa kadiliman before at ngayon po inilipat sa kaliwanagan. Ibig sabihin, yung misyon nagagawa natin. At misyon ng Diyos, misyon din natin. At yun din na nais ng Diyos sa lahat. Na hindi na tayo nanatili sa kadiliman, kundi sa kaliwanagan. Ang misyon ng Diyos ay alin? Iligtas ang tao mula sa hanggan na pagkawalay at kaparusahan. Kaya dito po, iniligtas niya ang tao para hindi hatulan kundi iligtas sa ang pagkawalay walang hanggan. At yun po tayo nakaranas. Naku po tayo ng misyon ng Diyos. Sino po naniniwala na bibirong kang buhay na walang hanggan? Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang Panginoon.
Kasi yun po ang mission ng Diyos eh. Ibigay sa tao yung kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya, pagsisisi at pagsunod sa Kanya. Ang nagiging problema lang kasi, hindi natin kinukuha yung mission ng Diyos. Pero hindi natin namamalayan meron tayo. Liwanag, nagiging liwanag ka ba sa trabaho mo? Sa school? Sa kapitbahay mo? Yung bang pananampalataya mo ay nag-ugat upang umalis ka doon sa kadiliman at pumunta doon sa kaliwanagan na ibinibigay ng Diyos? Kasi kung ikaw ay nasa misyon ng Diyos, lahat ng mga binangkit kanina sa Juan, dapat meron tayo nun. Kasi yun ang number one mission sa iyo ng Diyos eh. Dalhin ka sa liwanag, bigyan ka ng buhay na walang hanggan, iligtas ka sa dagat-dagatang apoy. Kaya napakahalaga po na ang misyon ng Diyos ay talagang alam natin. Kasi napakahalaga po bilang isang Kristiyano. Yung ba naitanong sa sarili nyo kung bakit buhay pa kayo hanggang ngayon? Hindi lang para pahabain ng Diyos ang buhay mo, kundi may mission ka. Sabi mo sa katabi mo, may mission ka, kapatid. Kasi yun po ang totoo. Minsan, binabaliwala natin yung mission. Lalo na yung mission ng Diyos. Sa panahon natin yun, nasa huling araw na po tayo. Hindi mo ba napapansin ang panahon yun, paggrabe ng paggrabe? Ang krimen, di ba, hindi niyo po ba nakikita? Halos sabi, nung panahon namin, hindi ganyan. Ba't ganyan? Grabe na. Kasi po, ito po ang sinasabi. Sabi dito sa pangalawang Timoteo 3:1-6. Ni Apostol Pablo kay Timoteo, sabing ganon. Tandaan mo ito. Magiging mahirap ang mga huling araw. Hindi mo napapansin? Mahirap ng pahirap? Dahil magiging makasarili yung mga tao. Hindi mo nakikita? Dead mo na lahat. Pabayaan kita. Ganun na. Wala na. Wala nang nagmamahal sa iba. Puro sarili na lang. Sakim sa salapi. Work na lang ng work. Alam na ni Lord John. Kasi nga, walang masama, di ba? Mayabang, mapagmataas, mapang-insulto. Masuwayan sa magulang, mga kabataan. Kaya ngayon, nagiging grabe na kasi nasa huling araw na tayo. At hindi maka-Diyos. Ang pagsisimba, yung pagbabasa ng salita ng Diyos, wasting time yan. Hindi napapansin, puro mga hindi na maka-Diyos ang ginagawa. Ayaw nila makipagkasundo sa kaaway nila. Malupit, walang awa, mapanira sa kapwa. Mapanira sa kapwa. Hindi nyo nakakita, pati sa social media, may mga gossip na, may mga marites na, lume-level up na, di ba? Oh. Walang pagpipigil sa sarili at galit sa anumang mabuti. Hindi lang yan ang mga taksil, mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Ipinapakita nilang maka-Diyos sila pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Sabi ng Panginoon, ni Apostol Pablo, iwasan mo ang mga taong ganito. May ilan sa kanilang gumagawa ng paraan makapasok sa mga tahanan at manloloko ng mga babaeng mahihina, ang loob, nalulungan na sa kasalanan at alipin ng sari-saring pagnanasa. Yung napapansin, mga senior dito, lagi nai-scam. Wala na silang awa, pero sinasabi sa Bible, igalang nyo, kaawaan nyo mga widow, mga byuda. Pero ngayon sa panahon, sila yung unang binibiktima ng mga scammer. Paggrabe ng paggrabe. Dati ginagalang yan, di ba? Pag sa sasakyan ka, may nakita mo, may papasok na matanda. Ngayon, wala na. Sa bus, tayo na lang siya. Wala nang pake, wala na yung gumawa ng mabuti. Hindi nyo napapansin yun sa paligid natin? Kaya ganun na lamang. Ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, may urgency, may kailangan tayong gawin. Kasi po nasa huling araw na po tayo. Hindi nyo napapansin, paggrabe nga na ang nangyayaring kasamaan ngayon. At yan po itinalaga ng mangyayari po yan. Pero hindi para parusahan, kundi para kumilos yung mga dapat gumawa ng misyon. Sabi nga ng Panginoong Jesus sa Mateo 9:36-37, sabi niya, nakita ko ang napakaraming tao, ang dami nilang problema. Walang tumutulong sa kanila para silang mga tupa na walang pastol. Nalungkot ang Diyos. Dapat may ganun tayong paningin katulad ng ating Panginoon Kristo. Na pag tayo nakakakita ng mga tao, dapat ganun, naaawa tayo, wala silang pastol. Ang dami na ng problema pero hindi nila alam ang solusyon sa problema nila ay ang ating Panginoon. Yung kaligtasan at biyaya, yung misyon ng Diyos, hindi natin ginagawa.
Yun po ang nakakalungkot. Kaya ganun na lamang ang sabi niya kay Timoteo, ni Apostol Pablo kay Timoteo. May urgency, may kailangan gawin. At sinabihan niya, sabi dito sa pangalawang Timoteo 3:10-12, sabi dito, ngunit ikaw, Timoteo, alam mo lahat ang tinuturo mo. Bakit po nasabi po yon ni Apostol Pablo kay Timoteo? Kasi yung tinuturo po kasi ni Timoteo ay galing kay Apostol Pablo. Sabi nga po dito, ang aking pamumuhay, layunin, pananampalataya, pagtsatsaga, pag-ibig, pagtitiis, alam mo rin ang mga dinanas kong pag-uusig at paghihirap. Hindi po lingid yan kay Timoteo. Katulad na nangyari sa Antioch, Iconium at Lystra, ngunit iniligtas ako ng Panginoon. Sa lahat ng mga iyon, ang totoo, lahat ng nagnanais mamuhay na matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Kaya yung nakikita natin, kasi minsan ayaw natin gawin, ayaw natin mahirapan, ayaw natin pagsabihan na pagtawanan. Di po ba mga Kristiyano, ayaw natin yan. Pero mismo si Apostol Pablo sinabi niya yan. Kita mo yan. Kung paano ko ginaya, inimiti si Jesucristo at sinabuhay ko yung ginawa niya, ganon din dapat ang ginagawa mo, Timoteo. Gawin mo yung mission na ginawa ko mula sa ating Panginoon Jesucristo, gawin mo rin, Timoteo, yung mission yan. At ang maganda rito, sabi dito, iniligtas ako ng Panginoon. Amen? Kung ikay nahihirapan para yung misyon ng Diyos, huwag kang mag-alala, ililigtas ka ng Diyos. Pag ikay nahihirapan, ililigtas ka ng Diyos. Pag ikay nalulungkot, ililigtas ka ng Diyos. Ano man nararanasan mo paghirap o pag-uusig dahil sa pagsunod mo sa misyon, sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, niligtas ako ng Panginoon at nakita mo yon, Timoteo. Wala kang maiba sasabihin, hindi ko nakita yan, Apostol Pablo. Kundi sabi niya, pinatotohanan niya, nakita mo yan. Niligtas ako ng Diyos. Ano man ang nararanasan ko, niligtas ako ng Diyos. Ano nakita po natin dito? Discipleship. Kaya po doon pumapasok yung one brick, one soul. Isa ang ginamit ni Apostol Pablo, si Timoteo. At naipaso niya yon, building God's temple a lifestyle. Yan po ang ating mission. Kung saan, sabi ni Apostol Pablo, Timoteo, gawin mo lifestyle ito. Ipasa mo rin ito. Kasi may urgency. Hindi nyo ba nakikita ang ating mga kamag-anak? Katulad ba yung paningin natin, katulad ni Jesus, pag nakita natin na ating kamag-anak, naawa tayo, o kinekurs pa natin, bahala kayo sa buhay. Hindi. Si Lord na nakita yung multitude of people, of soul, sabi ni Lord, nakakaawa sila. Punong-puno sila ng problema. Di ba ganun ang mga nasa paligid natin, punong-puno ng problema, pero wala silang mission, hindi nila alam kung saan sila pupunta. At sinabi na nga ng Panginoon, wala nagpapastol sa kanila. At sinabi din ng Panginoon, di ba sa bandang wala, sa 38, verse 38, ang daming aanihin pero walang mag-aani. At manalangin kayo sa Diyos Ama na magpadala ng mag-aani. Tayo po yung mag-aani. Sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, ipagpatuloy mo yan, maging lifestyle mo yan. Kasi po, yung vision natin, heaven populated with multitude of soul, mangyayari po yan sa Book of Revelation 7:9. Yan pong mangyayari. Binigay na ni Lord yan. At gusto ng Panginoon na ang bawat TBC ay may idinagdag na kaluluwa doon sa langit. Amen? Gusto niyo po ba yon? Yun ang gusto ng Diyos. Mission ng Diyos yun. At yun ang gusto ng Diyos, na ang mission niya, ang Diyos ay para sa lahat, hindi po namimili. Para lang sa pastor yan. Para lang po kay Apostol Pablo po yan. Hindi. Ano po sinasabi sa 1 Timoteo 1:15? Ito ang katotohanang dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat. Na parito si Kristo Jesus sa mundo para iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamakasalanan sa lahat. Hindi inano ni Apostol Pablo. Yung misyon ng Diyos ay para sa lahat. Sabi nga niya, pinakamasalanan ako, pinakamakasalanan. Sa tingin mo ba ikaw na pinakamakasalanan? Hindi. Teroristo ng mga Kristiyano, pero sabi niya, pero nakof ako ng mission ng Diyos. At ang mission ng Diyos, ibinahagi ko rin sa akin na disciple na si Timoteo, at ang mission na yan, lumaganap.
sa mga hintil. Makikita po natin dito na hindi po namimili ang misyon ng Diyos. Wala akong pinag-aralan eh. Busy ako eh. Nag-aaral ako eh. Ako yung pinakamasamang tao, ang dami kong ginawang kasalanan. Sabi ng Apostol Pablo, siya nga pinakamakasalanan tao. Mamamatay Kristiyano nga ako eh. Pero sabi ni Apostol Pablo, nakuha pa rin ako, naabot pa rin ako ng misyon ng Diyos. Sino ngayon na sinasabi sa iyo ng Diyos, sino yung misyon na tao na yon? Mayroong misyon ng Diyos sa iyo at nais ng Diyos na gagamitin ka niya sa misyon na yan. Sikuyin mo yung katabi mo, baka natutulog na eh. Sikuyin mo. Gagamitin ka ng Diyos para sa misyon niya. Sabi mo, baka may natutulog eh. Gagamitin na ng Diyos para sa misyon niya. Amen? Dapat lagi po natin iyan yun. Kasi Kristyano, madaling makalimot eh. Kaya sabi ni Lord sa mga Israelita eh, lagi niyong alalahanin. Kasi madali po tayo makalimot. Pag tayo may problema na, ganun din. Pag tayo mga napupuno ng pagpapala, nakakalimutan na rin natin. Kaya nga lifestyle eh. Make a building God's temple a lifestyle. Ano man ang sitwasyon mo, ano man ang nararanasan mo, lifestyle na yung mission ng ating Panginoon. Okay, gagamitin ka ng Diyos sa kanyang mission kapag ikaw ay susunod sa Kanya. Yan po ang ating title ng message. May bahaba-haba yung intro. Sumunod sa Diyos, simulan mo na ang mission. Obey God, begin your mission now. Sabi mo sa katabi mo, now. Hindi bukas. Hindi sa isang susunod na linggo. Ngayon, ang mission pinagagawa na sa atin. Ano po sinasabi dito sa Great Commission, Mateo 28:18 hanggang 20? Lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi. Gawin niyo silang mga tagasunod ko. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, ito pinamaganda, lagi nyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Praise God. Bakit po natin kailangan sumunod sa Diyos? Sana itanong nyo na ba yun? Ba't ako susunod sa misyon ng Diyos? Bakit kailangan kong gawin ang misyon? Ano mo sabi dito? Ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Susunod ka dahil ang nag-uutos sa iyo makapangyarihan sa lahat. Amen? Diyos. Ang problema nga sabi ko, kaya hindi tayo sumusunod, hindi natin talaga siya ginagawan Diyos sa buhay natin. Kung alam mo ang nag-uutos sa iyo yung makapangyarihan Diyos, sa langit at lupa, lumalang na lahat nakikita mo, maging ang sarili mo, hindi ka susunod? Susunod ka. At hindi mo magagawa ang mission unless you do not obey God. Hindi mo sinusunod ang Diyos. Magagawa mo lang ang mission kapag sumunod ka sa Panginoon. Alam po natin nga, mahirap sumunod sa Panginoon. Kaya nga sinasabi nga sa salita pa rin niya eh. Makakasunod pa rin tayo sa Pilipos 2:13. Sa pamamagitan niya. Kaya pag wala kang Diyos sa buhay mo at ang Diyos ay hindi nananatiling Diyos sa buhay mo, mahirap talagang gawin ng misyon ng Diyos. Hindi nyo napapansin yun? Hirap na hirap tayong gawin ng misyon? Kasi nga sino nasusunod pa rin? Ang ating sarili, ang ating sariling pagnanasa, ang ating convenience, ang ating comfort zone. Ayaw natin lumabas, mainit. Ayaw natin pumunta doon sa lugar na yon. Kaya nga dito sa English speak, go. Puntahan ninyo, hindi sila pupunta sa inyo. Kayo ang pupunta para sa kanila. Sino po nagdadrive dito? Di ba pag nasa traffic light tayo, stop. Pag ano po ginagawa natin? Mabagal bagong na nga eh. Baka businahan ka. Mabilis, di ba? Yun ang sinasabi ng Panginoon. May urgency, may pagmamadali. Bakit? Ito na yung huling araw. Hindi nyo ba napapansin ang sinabi sa Timoteo? Marami ng kasamaan na nangyayari. Marami ng kaguluhan na nangyayari. Sa iba't ibang bansa, may lindol, may baha, lahat na nakatalaga po yan na mangyayari sa Book of Revelation. May urgency na. Nagmamadali ang Diyos. Hindi mo na kailangan na siya na lang ang pupunta sa akin. Para hindi po. Alam niyo po ba sa Iran, meron po doon sa Muslim country,
Kung saan, mababasa po natin yan, isa po doon. Kung saan, Iran po ito, Muslim nagkaroon ng pangitain ng tao doon, isa. Sabi ni Lord, puntahan mo yung taong yon. Ganitong oras, ganitong araw, ay suot niya ganito. Muslim to pinuntahan niya. Nandun. Talaga pong gagamit ang Diyos para yung kanyang misyon na mangyari agad-agad. Kasi nga sabi nga ng Panginoon, nalulungkot siya. Maraming problema ang tao pero hindi po nila alam yung sagot, ang solusyon. Hindi po pera ang sagot. Hindi po karangyaan. Hindi po yung ating estado sa buhay. Ang sagot po sa problema ng mundo ay ang salita ng Diyos at mismo ang Diyos. Amen? Kasi yun po ang katotohanan Kasi yun ang misyon niya para iligtas ang tao mula sa kapahamakan. Kasi yung mga sinasabi ng mundo na kailangan ng tao, yan ang nagpapapunta sa atin sa kapahamakan. Kailangan na marami kang pera. Kailangan na maganda bahay mo. Kailangan marami kang asawa, magaganda. Pero hindi nyo alam yun na nagpapalayo sa atin sa Diyos. Nagpapalayo sa atin sa misyon ng Diyos. At pag tayo sumunod sa Panginoon, dapat huwag kang matakot. Bakit? Sabi nga sa huli, di ba? Hanggang sa katapusan ng mundo, sasamahan kita. Kapag gumagawa tayo ng misyon, hindi ka iiwanan ni Lord. Kapag sumusunod ka sa misyon ng Diyos at sumusunod ka ng buong puso, hindi ka iiwanan ng Diyos. Nung panahon nga nung kila Apostol Pablo, yung mga apostol, grabe noon. Yung na-passage, yung nakakapanood minsan ng gano'n, yung pinakakain yung mga mananampalataya sa lion's den. Nakataas pa yung kamay nila, nagpupuri pa, no? Grabe, no? Hindi natatakot si Daniel. Diba? Sa horno, saka sa lion's den din. Hindi siya natakot. Bakit? Alam niyang kasama niya ang Panginoon. Amen? Dito at sa kabilang buhay, kasama niya ang Diyos. At sa paggawa natin ng mission, dapat lagi nating nasa puso at isip to. Hanggang sa uli, sasamahan ako ng Diyos. Hindi magiging mahirap. Madapa ka man, itatayo ka ng Diyos. Manghina ka, palalakasin ka ng Diyos. Pag nalulungkot ka, pasasayin ka ng Diyos. Lahat ng pangangailangan, ikaw yung nawawalan ng kapayapaan, bibigyan ka ng kapayapaan. Sabi nga ni Lord, ibang kapayapaan ang kaya ko ibigay sa inyo. Walang-wala ang mundo sa kapayapaan na ibinibigay. Kapahingahan. Dahil alin, kasama natin ng Diyos sa pagsunod natin sa misyon. Kaya huwag tayong matakot. Nakakatakot, sabi nga, ang binibigay ko sa inyo yung kapangyarihan at pag-ibig. Hindi takot. Ang takot po'y mula sa kaaway. Kasi gusto ng kaaway mong gawin yung misyon. Huwag mong gawin ang misyon ng Diyos. Sino po dito? Di ba? Pamilya nandito. Nagawa ni Lord yung mission, pero dapat lumalabas tayo. Kasi gusto ng Diyos, marami ang maligtas. Kaya nga yung ating vision, multitudes of soul, ang daming nakita. Mangyayari po yan. Ang tanong na lang, kasama ka doon sa nagbigay ba, nagpadala ng kaluluwa na yon. Nakakalungkot po. We call to be Christian, followers of Christ. Pero hindi natin ginagawa ang misyon ng Diyos. Kapag tayo sumusunod sa Diyos at ginagawa natin ang misyon, nagiging madali ang misyon dahil alin? Bakit nagiging madali ang misyon para sa atin? Number one, inilalapit ng Diyos ang misyon niya sa tao. God brings His mission closer to man. Yun ang kagandahan sa Panginoon. Siya na mismo ang nagdala. Kaya pinadala ng Diyos ang ating Panginoon sa Kristo to closer to the mission of God. Yan po nangyari, mababasa po natin sa Gawa 9:1 and 2. Patuloy pa rin ang pagbabantaan ni Saulo sa buhay ng mga tagasunod ng Panginoon. Pinuntahan pa niya ang punong pari at humingi pa ng mga sulat na ipapakita niya sa mga sambahan ng mga Hudyo sa Damascus bilang katibayan na binibigyan siya ng kapangyarihan hulihin at dalhin sa Jerusalem ang sino man makikita niya roon na sumusunod sa pamamaraan ni Jesus, lalaki man ito o babae. Binabantaan ni Pablo, humingi pa siya ng authorization na talaga ako pwede kong hulihin mga Kristiyano. Di ba? Pero hindi alam ni Pablo, yung plano niya ay kasama sa plano ng Diyos. Pinapunta siya doon sa Damascus para katagpuin ang Panginoon at mangyari yung misyon ng Diyos. Sino ba naman ang Diyos? Terorista na mga mananampalataya, pero gagamitin ni Lord yung mission niya para sa taong iyon.
Tingnan natin yung sarili natin. Para din tayo si Pablo, di ba? Ayaw mo sa misyon ng Diyos eh. Ayaw ko nga kay Lord na sumunod eh. Ayaw ko nga nagsisimba every Sunday. Ayaw ko nga nagte-temple group ako eh. Ayaw ko nga na gumigising ng maaga para pumunta ng church. Ang mga anak ko dalhin ko, ayaw na ayaw ko yan. Pero inilapit ng Diyos yung biyaya, yung misyon ng Diyos. Kaya tayo narito. Amen? Kaya ka narito dahil sa misyon ng Diyos. Na kahit tayo nagre-rebelde, na kahit tayo tumatalikod sa Panginoon, pero ang misyon ng Diyos, inilalapit niya sa atin. Katulad ni Apostol Pablo, na hindi lang inilapit ang misyon ng Diyos, kundi dinala ni Apostol Pablo yung misyon ng Diyos. Isinagawa niya. At maraming pagkakataon sa ating buhay, di ba? May mga pangyayari. Ako, naalala ko po yung sa akin, ginamit po ng ating Panginoon, yung kamatayan ng anak ko. May mga sitwasyon na ganyan. May mga sa ating iba't iba po tayo ng pangyayari sa buhay kung bakit tayo naririto ngayon. Di ba? Wala sa plano. Wala ka po sa plano ngayon na magpastor. Ba't nandito po ako? Wala po sa plano ko ang magsalita at ipahayag parang si Pablo. Kasi wasting time. Hindi man ako magkakapera. Sabi nga doon sa mga NBB namin. Ba't ko pupunta yan? Hindi man ako magkakapera. Lalo ka na, pa naghahanap buhay ka. Hindi ako magkakapera dyan. Bakit pa ako pupunta? Pero dahil gusto ng Diyos, inilalapit niya yung mission na ito para sa'yo. At nangyari yon kay Apostol Pablo. Pag inanalapit ng Diyos ang mission niya sa tao, inilalapit niya ang mission para makilala ang tunay na Diyos. Nung wala pa tayo sa mission ng Diyos, ano mga Diyos natin? Di ba? Ang dami, no? Sarili, trabaho, pag-aaral, ano pa? Yung ating convenience o yung ating yung comfort zone. Dami, no? Pero ang pinakita ni Lord dahil nga inilapit niya ang mission niya sa tao, ipinakilala niya ang tunay na Diyos. Sabi nga dito sa Gawa 90:5, nang malapit na si Saulo sa lungsod ng Damascus, bigla siya napalibutan ng nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya at may narinig siyang tinig nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sumagot si Saulo, sino po ba kayo? Sinagot siya ng tinig, ako si Jesus na iyong inuusig. Ano po nakikita po natin? Liwanag mula sa langit. Ano po yung misyon kanina? Ako ay magiging liwanag. Ang Diyos, ako yung Diyos na liwanag ang nagpapakita sa iyo, Pablo. Sino po dito na dati nasa kadiliman? Pakitaas ang kamay. Yung nasumpungan po natin ng liwanag, hindi na tayo bumalik sa kadiliman. Ipinakita ng Diyos yung tunay na Diyos, yung liwanag. Kaya ang kadiliman mula sa kasamaan, ito po sa kalaban niya. Ang liwanag po ang nagpapakita ng pagiging Diyos niya. At sabi nga dito, ipinapakita ng Diyos na sa mga taga-sunod niya namangha, di ba namamangha yung mga kasamahan niyo ngayon? Kapitbahay, ay, ang galing nito. Nagbago, dati siyang manginginom, dati siyang addict, dati siyang mga tropa niya, puro pasaway. Ngayon, binago ng Diyos. Alam niyo po ba, kapag po nating inalapit ng Diyos ang misyon niya, ipinakikilala niya kung sino siya. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi nga dito, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Pero ang inuusig naman ni Saulo, sino? Mga taga-sunod niya, hindi naman si Jesus, wala na si Jesus dito. Ibig sabihin, di ba, yung ating mensahe ng Panginoon, pag kayo kinukutsa ng iyong kapwa dahil sa pananampalataya, sino po kinukutsa? Ang ating Panginoon, sinasabi dito ng ating Panginoong Jesus, hindi ang mga taga-sunod ko, inuusig mo, akong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya tinang dito, sino po kayo? Bulag si Pablo sa tunay na Diyos. Kaya po inilalapit ng Diyos sa mission niya sa tao upang makakilala sa tunay na Diyos. At marami po sa ating paligid natin, napakaraming Diyos nila. Mga Diyos-Diyosan. At yun po ang nais ng Diyos. Ilapit ang mission niya, tanggalin sa napakaraming Diyos-Diyosan. Yun po ang nagiging problema. Kasi po ang daming pong Diyos-Diyosan tayo na hindi natin nakikita. Kaya yung liwanag na ipinakita ng Diyos, pagiging Diyos niya upang maliwanagan sa mga bagay na puno sa atin ng kadiliman. Sino po sa mga kamag-anak natin nakikita natin na nangangailangan ng liwanag? Katrabaho, sa school, nilagay ka ng Diyos yan para maging liwanag. Nilagay ka sa trabaho para maging liwanag.
Sa lugar kung nasaan ka, liwanag ka ba talaga? At naipapakita mo ba talaga yung tunay na Diyos na sinasabi dito ni Jesus, ako si Jesucristo, ang Diyos na inuusig mo. Ipinakikilala ng misyon ng Diyos Ama ang pagiging Diyos niya talaga sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Ang Diyos-Diyosa natin ay walang kapangyarihan. Kaya nakikita nyo yung mga Diyos-Diyosa ng sanlibutan, panandalian lang po binibigay na kasiyahan eh. Dadaling ka pa sa kapahamakan. Kaya itinuturo ng misyon ng Diyos na ako yung tunay na Diyos na dapat mong sundin, na dapat mong mayroon kang Diyos sa buhay mo kasi pag ibang Diyos ang nasa buhay mo, I tell you, mapapahamak ka. Sino dito gusto mapahamak? Ayaw natin, di ba? Kasi hindi yun ang misyon ng Diyos. Ang misyon ng Diyos ay iligtas tayo sa kapahamakan at dalhin tayo sa sinasabi sa vision, heaven populated with multitudes of souls. Isa tayo doon sa kaluluwang nandoon na nakaputi, na sumasamba at kasama ang Diyos magpasawalang hanggan. Dito pa nga lang, pag nararanasan natin ang presensya ng Panginoon, grabe kagalakan natin, amen? Gating kapahingahan. Lalo pa siguro na face-to-face makakasama natin ang Panginoon. Kaya nga inilalapit ng Diyos ang mission niya sa tao upang maranasan niya yung kapangyarihan ng Diyos. Maranasan, sabi nga dito sa Gawa 9:6-9, tumayo ka at pumunta sa lungsod. Sabi ng ating Panginoon Jesus kay Pablo. At doon ay may magsasabi sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Hindi makapagsalita ang mga kasama ni Saulo. Nakatayo lang sila na natigilan. Nakarinig sila ng boses pero wala silang nakita. Tumayo si Saulo pero pagmulat niya hindi na siya nakakakita. Nabulag na siya. Kaya inakay na lang siya ng mga kasama niya hanggang doon sa Damascus. 3 araw siyang hindi nakakita at hindi siya kumain o uminom. Ano ba po ba inaano dito ng kapangyarihan? Unang-una, sabi ng Panginoon, Pablo, tumayo ka. Pumunta ka doon sa lungsod ng Damascus. Ano niyo po napansin dito? Si Pablo na hindi sumusunod sa ating Panginoon Jesucristo, ang sinusunod niya lang yung mga pariseo, ang pare, upang patayin yung mga tagasunod ni Kristo. Pero nang naranasan ni Apostol Pablo yung misyon at kapangyarihan mula sa Diyos, ang sabi, tumayo ka, pumunta ka sa lungsod. Tumayo siya at pumunta sa lungsod. Walang tanong-tanong. At tayo nakaranas ng kapangyarihan ng Panginoon. Sabi ni Lord, puntahan mo yung kaibigan mo. Puntahan mo, may problema yan. Baka hindi natin naranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Si Pablo, nung naranasan niya, sabi nga dito, hindi makapagsalita ang kasama ni Saulo. Ramdam na ramdam nila yung kapangyarihan ng Diyos. Even sa paligid nila, mayroong tao nagsasalita, may Diyos na nagsasalita, pero hindi natin makita. At hanggang dito sa huli, sabi, pagmulat ang mata ni Pablo, hindi siya makakita. Sa tingin niyo po, bakit binulag siya ng Diyos? Ang kapangyarihan ng Diyos bumubulag sa tao upang hindi na makita yung mga Diyos-Diyosan, yung mga makamundong bagay at masasamang bagay na pwede niyang gawin. Hindi niyo napansin nung tayo napuspos ng banal na Espiritu, yung kapangyarihan niya? Ano yung una tinatanggal niya sa atin? Yung mga bagay na makamundo, yung mga masasamang bagay, binubulag tayo niyan. Binubulag tayo niyan. Kaya, dapat tayong bulagin ng Panginoon upang hindi na natin makita at balikan yung mga bagay na yan. At sabi dito, 3 araw siya hindi nakakita at hindi siya kumain o uminom. Alam niyo po ba yung 3 araw na yan? Gawain po yan ng mga tagasunod ni Kristo. Pray and fast. Sino nakapag-pray and fast na po dito? 3 araw lang. Pero ginagawa po yung mga tagasunod ni Kristo pag nananalang sila. Si Apostol Pablo na hindi tagasunod ni Kristo, and all of the sudden, na-feel niya yung presence ni Lord, sumunod siya. Hindi lang yun, pati yung ginagawa ng tagasunod, he pray and fast 3 araw, hindi siya kumain 3 araw, hindi siya uminom. Sabi nga sa bandang uli ng dito, mababasa po natin, nananalangin po siya nung siya'y nabulag. Ginagawa ba ni Apostol Pablo noon yon? Hindi, taga-usig nga siya eh. Because yung misyon ng Diyos na ililapit sa tao at maranasan ang kapangyarihan niya, unang binibigay niya sa tao, sumunod sa pamamaraan ng Diyos. Dito, sino po dito makapagsasabi, itaas ang kamay, nung sumunod siya sa ating Panginoon at naranasan ang kapangyarihan ng Diyos, natuto kang manalangin. Amen? Natuto kang manalangin, natuto kang mag-pray and fast. Hindi
dahil gusto mo lang magpapayat, kaya ka lang nagda-diet. Hindi, may kasamang panalangin. Tama? Kasi nga, yung kapangyarihan ng Diyos, because of His mission, nagawa nating sumunod sa pamamaraan ng Diyos. At yun po ang nangyari kay Apostol Pablo, na dati siyang hindi sumusunod, na dati siyang uma-against kay Lord, pero ngayon, nagpe-pray and fast pa. Ito, nakikita natin yung kapangyarihan ng Diyos, yung mission niya sa isang tao. Kaya ang sabi ni Lord, ang dami nilang problema eh. Walang tumutulong. Para silang ligaw na walang pastol. Natupa na walang pastol. At tayo yung gagamitin ng Panginoon na yon. Yung problema, hindi nila nakakita. At ibinibigay ang solusyon sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Dahil inilalapit ng Diyos ang misyon niya sa tao. At pag nailapit yon, gagamit ang Diyos ng isang tao para sa kanyang misyon. Ito napakaganda. Gagamit ang Diyos ng isang tao para sa kanyang mission. God will use a person for His mission. Makikita po natin dito. Sino po ginamit niya dito? Si Ananias. Sa Gawa po 9, 10-12, sabi dito. Doon sa Damascus may isang tagasunod na si Jesus na ang pangalan ay Ananias. Nagpakita sa kanya ang Panginoon sa isang pangitain at sinabi, Ananias, sumagot siya, Panginoon, bakit po? Sinabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka sa daan tinatawag na Matuwid. At doon sa bahay ni Judas, ihanapin mo mga taga-Tarsus na ang pangalan ay Saulo. Si Saulo po, dati po pangalan niya ni Pablo, si Saulo. Nanalangin siya ngayon at ipinakita ko sa kanya sa pamamagitan ng isang pangitain na pumasok ka sa kinaroroonan niya ay pinatungan mo siya ng kamay para muling makakita. Sino po yung ginamit ng Diyos para kay Pablo? Si Ananias. Okay po? Sa atin ba, minsan naisip na minsan ba, sino yung taong ginamit ng Diyos para makilala mo siya? Minsan naisip niyo po ba yun? Si Brother Berting. Ang ginamit ng Diyos sa akin nung nadala po ako sa church. Nakilala ko ang Diyos. Sino po nakakakilala po ng mga taong nagdala sa iyo sa Panginoon? Pakitaas ang kamay. Naalala niyo po ba? Sino yon? O nagkaroon ng ringan na amnesia? Di ba gumamit ang Diyos na isang tao o dalawa pa? Sa mission niya, gumagamit po siya ng tao, isang tao. At yun po ay nangyari kay Apostol Pablo. Si Ananias. Okay? Tayo po, ang taong ginagamit ng Diyos, may anointing sa kanya. Sabi dito ng Lord, ito gagawin mo. Papatungan mo ng kamay siya. Ipagpe-pray mo siya. Sabi ng Panginoon. At muli siya makakakilala. Yung taong ginagamit sa atin ng Panginoon. Di ba, pinagpe-pray tayo? Di ba, ina-anoint tayo? Minsan kasama natin kapag may problema tayo. Kapatid, pag-pray mo naman ako. Kapatid, i-anoint mo ako kasi may exam ako, may trabaho akong papasukan. Ang ginagamit pong tao ng Diyos, ito yung mga Diyos na talagang sumusunod at pinagkakatiwalaan, katulad ni Ananias. Sunod lang siya. Ang maganda sa Panginoon, para sumunod ka agad, may pinapakita siyang pruweba. Pumunta ka doon kasi ito mangyayari. Maniwala ka. Sumunod ka lang. At yun po ang sinasabi sa atin ngayon, sumunod lang tayo. May tao po, napakarami pong tao, namin aanihin pero walang mag-aani. Nandyan na pruweba, kamag-anak natin, kapitbahay natin, katrabaho, ka-school natin, schoolmate, wala tayong ginagawa. Pinadala ka ng Diyos, kaya puntahan mo sila, hindi sila pupunta sa'yo. At meron po tayo, napakaganda po yung ginawa po dyan sa mga usher. Kung di po kayo marunong magpatanggap, meron po dyan, may tutulong po sa inyo. Wala na pong, ino-offer na nga po ni Lord ng lahat para maging madali. Wala nang problema. Yung takot, wala na. Napakaganda po na binibigay sa atin ng Panginoon. At isa ka sa gagamitin ng Diyos sa misyon na yan. Kung gumamit ang Diyos kay Pablo, si Ananias, at gumamit din ng tao sa iyo, gagamitin ka rin ng Panginoon. You must transfer. Kailangan mo i-transfer lahat ng nakuha mo dun sa nagpatanggap sa iyo, nagpadala din sa church na ito. Si Ananias, basta sabi mo, sumunod ka lang. Sabi mo sa katabi mo, sumunod ka lang kapatid. Si Ananias, sunod lang siya. Ipinakita ng Diyos kung ano yung gagawin niya. Ipapakita po ng Diyos yan. Kung maniniwala ako, marami po akong pagkakataon, nagpapatanggap po ako.
Hindi ko po alam. Napatanggap ko na po siya. Ginamit po ako ng Diyos. Hindi ko alam. Ganun kadali? Kasi kumikilos ang Diyos. Ang bawat sinasabi mo. Lalo na po, meron po nakahanda na po dyan. Pati prayer. Ang kailangan mo lang gawin, humayo ka, sumunod sa Panginoon, agad-agad. Now. Meron po kayo, punta ko po kayo sa usher, may ibibigay po sa inyo. Tutulungan po kayo. Welcome po kayo doon. Kaya madali po. Hindi po ako marunong eh. Hindi po ko kaya yan. Bata pa ako. Si Timoteo, ganyan sinabi ni Apostol Pablo, huwag mong hamakin ka sa iyong pagkabata. Kundi gamitin mo yung itinuro ko sa iyo. Yung katotohanan. As I imitate Jesus Christ, sabi ni Pablo. Yun po ang nais ng Diyos. Gumagamit ng Diyos na isang tao, gagamit siya ng tao para magdala na maglilingkod sa Kanya. Ito po yung nangyari kay Apostol Pablo. Sabi nga po dito sa Gawa 9:13-16, sabi, pero sumagot si Ananias, Panginoon, marami po ako nababalitaan sa tungkol sa taong iyan. Alam niya teroristo ng mga Kristiyano, na malupit siya sa inyong mga pinabanal. Sa Jerusalem, narito siya ngayon sa Damascus at binigyan siya ng kapangyarihan ng mga namamahalang pari na hulihin lahat na kumikilala sa iyo, Panginoon. Lumakad ka dahil, sabi dito ng Panginoon kay Ananias, lumakad ka dahil pinili ko siyang maglingkod sa akin para ipakilala niya ako sa mga hindi Hudyo, sa mga kanilang mga hari at sa mga Israelita. At ipapakita ko rin sa kanya ang mga paghihirap na dapat niyang danasin para sa akin. Panginoon, ayokong puntahan yun eh. Malayo. Ito, terorista ng Kristiyano. Ikaw kaya si Ananias, Lord, baka naman may iba. Baka may iba naman tao dyan, wag na naman to. Pumapatay ito ng mga Kristiyano. Gagawin mo kaya? Yung kapitbahay mo na nga lang, ilang hakbang nga lang, hindi natin mapuntahan. Yung ang classmate mo, katabi mo nga, seatmate mo, hindi mo mabahaginan. Sa trabaho, ganun din. Pagtapatan kayo, hindi mo pang mabahaginan. Nasaan kasi talaga yung urgency? Nasaan doon yung pagiging Diyos talaga sa ating mga buhay? Kasi gagamitin ka. Kaya nga dinala ka dyan sa lugar na yan eh. Hindi para wala ka mission, may mission ka dyan. Para dyan sa katabi mo, para sa kapitbahay mo, para sa lahat ng tao nangangailangan ng kaligtasan at biyaya ng Diyos. Ang mission na yan. Gumamit siya. At sabi nga dito, makikita natin, ipinakita lang ng Diyos kay Ananias at kay Pablo, kapag sumunod ka sa Diyos, yung mission niya, magagawa mo agad-agad. Sabi mo sa katabi mo, sumunod ka lang. Yan lang talaga ang susi, sumunod ka lang. Huwag mong sundin yung sarili, yung kagustuhan ng iyong laman, huwag mong gawin yan. Bakit? At sabi nga dito, sa bandang uli, di ba, pinakita ko pa yung dadanasin. Ganon si Lord eh. Minsan nga nag-pray ako, Lord, na para mahirap yata sumunod sa iyo. Kasi, sinabi mo, di ba, uusigin kami, dadanas kami ng paghihirap. Hindi nyo ba nakita? Kapag gumawa ka din sa makamundo, nahihirapan ka rin. Dumadanas ka rin ng pag-uusig. Dumadanas ka rin ng kalungkutan. Dumanas ka na doon kay Lord. Maganda pa. Nagawa mo na misyon, na-glorify mo pa si God, kasama mo pa siya sa langit habang buhay. Amen? Kasi ito nga, dinidisip tayo ng kaaway. Naku, malungkot dyan pag sinunod mo si Lord. Hindi ka magiging masaya. Bakit pag nagawa ba natin ng mga makamundo, di ba tayo naging malungkot? Di ba tayo naging ninuusig din naman tayo eh. Kagandahan lang tayo pag inusig sa Panginoon, siya ang kinakalaban. Hindi tayo. Kaya napakaganda. Kapag gagamit ang Diyos sa isang tao para magdala ng maglilingkod sa Kanya, gagamit siya ng tao para humubog ng Kanyang disipulo. Disciple. Napakaganda po. Sabi dito, kaya pinuntahan ni Ananias si Saulo o si Pablo sa bahay na tinutuluyan nito. At pagpasok niya sa oras na ipinatok niya ang kanyang kamay kay Saulo at sinabi niya, Saulo, kapatid ko sa Panginoon. Ano yung napansin nyo? Kapatid ko sa Panginoon. Dati ang sinasabi niya, Lord, mamamatay Kristiyano yan. Lord, ayaw nga sa mga tagasunod mo yan. And all of the sudden, dahil ginamit si Ananias kay Pablo, anong tawag na ni Ananias kay Pablo? Kapatid sa Panginoon. Disciple na ni Ananias. Kaya pag tayo ginawa natin ang mission agad-agad, God will provide disciple.
Ibibigay niya yun para maging disciple maker ka. At hindi naging mahirap. Sabi nga dito, pinatungan niya ng kamay na karaniwang ginagawa natin. Pinagpe-pray natin. Hindi mo kailangan magpabuka ng sandagat para paniwalaan ka niya, kundi ipag-pray mo siya, i-anoint mo siya galing sa Panginoon na ginagawa ng ating Panginoon sa Kristo. Yun lang ang gagawin mo. Ito, ipinakikita, sabi nga dito, kapatid ko sa Panginoon, pinapunta ako rito ng Panginoong Jesus. Siya ang nagpakita sa inyo sa daan ng papunta ka rito. Binibigyan ka ng vision ng Panginoon. Marami dito nananalangin na tatao, nakikita niya. At kailangan lang sumunod. Siya ang nagpakita sa iyo sa daan ng papunta ka rito. Inutusan niya ako rito para muli kang makakita at mapuspos ng banal na Espiritu. Di mo napansin yung mga nagdi-disciple sa atin, pinagpipray tayo, to encounter Holy Spirit. Kasi hindi po natin kayang gumawa ng misyon ng Diyos unless hindi tayo napupuspos ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay pinagkalaw po sa lahat ang sumasampalataya sa Kanya. Kaya hindi mo pwede, ay wala po ako niyang pastor. Ang tanong, baka hindi ka talaga tunay na sumasampalataya. Kasi po, ipinagkalaw po yan sa lahat ng anak ng Diyos. Hindi pwede ako, wala. Hindi pwede yun. Kasi sa end times, yan po ang titignan sa iyo ng Panginoon, yung Holy Spirit, hindi ikaw. Kasi pag ikaw ang tinignan ni Lord, hindi ka karapat-dapat kasi nga hindi ka mapupunta sa biyaya lang ng Panginoon, kaya ka naligtas. Kaya pag nakita ka, ay hindi yan. So Holy Spirit ang tinitignan sa'yo. Hindi yung, ay si ano yan, hindi yan, no. Hindi yung biyaya at kapangyarihan ng banal na Espiritu, sabi dito. Biglang may nahulog na parang kaliskis sa isda mula sa mata ni Saulo. At nakakita siyang muli. Pagkatapos, tumayo siya at nagpabautismo. Kumain siya, muli lumakas. Nanatili si Saulo ng ilang araw sa Damascus kasama ng mga tagasunod ni Jesus. Ano po yung nakita po natin dito? Nung siya'y nabulag, ano po yung binulag sa kanya ng Panginoon? Yung kanyang maggangawain bilang isang terorista ng mga tagasunod. At muli yung pagkabukas ng kanyang mata na parang kaliskis, ano po pinakita sa kanya? Ako ito, na Diyos mo. Ako ito, na tanging makikita mo, susundin mo, ako lang. Kaya nung dumating dito, sabi dito, nung nakakita siya, tumayo siya at nagpabautismo. 3 days hindi ka kumain, 3 days ka hindi ka uminom, puro ka pray. And then all of the sudden, sasabihin mo, magpapabaptize ka? Yun po kasi ang nagte-testify sa isang mananampalataya, tunay na sumasampalataya sa Diyos, yung gawin ang kalooban ng Diyos. Kasi po, nung time na yan, pagka po ay nagpabautismo sa tubig, sinabi mo lang, may detwarang ka. Papatayin ka na. Siya yun ang ginagawa ni Apostol Pablo. Pag ikaw ay tagasunod ni Yesu Cristo, pag sinabi mo, papatayin ka na. Ang daming umuusig sa'yo. Declaration of faith po yun. Hindi po yung kaya, madalas po, buhay pa si Pastor Mike, lagi sinasabi, pag po kayo nagpabautismo, hindi po yan na kayo po ay miyembro ng church, kundi declaration of faith na ikay talaga tunay na sumasampalataya sa Diyos at itinuturing mo sa Diyos ng buhay mo na sumusunod sa Kanya. Kaya nga nung nakakita siya, una niyang ginawa, sumunod sa Diyos, magpabautismo. Kasi yun ang pinagagawa ng Diyos. Kaya yun yung kapangyarihan ng Panginoon. Kapag po tayo ay ginamit ng isang tao, ginagawa po natin sumunod sa Panginoon. At sabi nga dito, di ba, nanatili siya ng 3 araw. Hindi nyo napapansin? Dinadala tayo ng mga natin sa church. Naalala nyo mga disciples sa inyo? Mag-temple group tayo, mag-Bible study tayo, magsama-sama tayo. Which is, tama naman ang nagawin natin yun. Kasi po, bilang mananampalataya, napakahalaga po ng ginagawa natin pagtitipon na ito. Nais po ng Panginoon, magsama-sama tayo at magkaroon tayo ng fellowship na ganito upang lalo natin maranasan na tayo ay dala-dala natin ang misyon ng Diyos at ibabahagi natin sa iba. Kapag tayo sumusunod sa Diyos, sa tunay na pagiging Diyos niya sa atin, okay, agad na sisimulan ang misyon immediately. Dapat, naranasan nyo na po ba yung ginawa mo na yung misyon ng Diyos immediately? Sino po dito yung nakaranas po ng libreng coffee po dito sa Pure Gold? Libre dyan. Di ba, minsan ganun tayo, ay, punta kayo doon, may libre doon, oh. Di ba, natin, ay, may ayuda doon, punta kayo, may ayuda doon. Eh, ang pinagmamalaki natin ngayon, dapat, uy, punta kayo doon, bakit? Ibinibigay yung mabuting balita doon, dapat ganun tayo. Hindi yung, mabuting, ay, naahit nga magsalita. Ito po yung sinabi sa Gawa 9:20-21. Pumunta siya sa mga sambahan ng mga Hudyo, ipinangaral niya si Jesus na anak ng Diyos. Nagtaka ang lahat
na nakarinig sa kanya, hindi ba't ito yung taong umuusig sa mga taga-sunod ni Jesus doon sa Jerusalem? Hindi ba't naparito siya? Naparito siya para hulihin ang mga kumikilala kay Jesus at dalhin sa mga namamahalang pari. Yun po? Kaya bakit po kailangan daglian? Si Apostol Pablo po, 3 araw lang na natili doon sa kanyang kasamaan. Pero pag ilang araw lang, share agad yung mabuting balita. Tayo ilang taon na pero hindi pa natin na-share. Hindi kasi ako pastor, hindi pa ako nag-theology. Hindi. Kapag nakot ka ng mission ng Diyos at sumusunod ka sa Kanya, go ka agad ang pagpunta sa ating mga kapwa. Kasabi nga dito ito yung umuhuli. Ibig sabihin, yung patotoo mo lang, kailangan hindi mo na kailangan magaling sa Bible. Yung patotoo mo lang, ayos na. Di ba ito yung malalasenggo? Di ba ito yung palaaway? Di ba ito yung ayaw sumunod sa Diyos, pero binibigay na yung salita ng Diyos? Testimony. Hindi mo na kailangan Kaya agad-agad pwede mo nang sabihin ng mabuting balita Hindi mo na kailangan magpadalubhasa. Ang misyon ng Diyos para sa lumalim sa katotohanan. Ito nga, gusto ng Diyos, gawin mo to kasi nagpapalalim to ng pagkaalam mo sa katotohanan. Sabi sa Gawa 9:22, bilisan na po natin. Lalong humusay ang kakayahan ni Saulo sa pangangaral. Hindi makasagot sa kanya ang mga Hudyo at sa Damascus nang patunayan niya si Jesus ay Kristo. Noong nagsimula na si Apostol Pablo sa misyon ng Diyos, anong nangyari? Lalo niya nakilala ang katotohanan. Lalo niya nakilala ang ating Panginoon Kristo. Lalo niya napatunayan ang ating Panginoon Kristo ay tunay na Diyos na dati niyang inuusig, na dati niyang kinakalaban, pero pinatutunayan niya ngayon, siya yung tunay na Diyos. Lumalim na siya sa kaunawaan sa katotohanan. Hindi po dapat marami kong alam. Ikaw ay walang alam. Hindi po ganun ang sinabi dito. Kundi humusay siya sa kakayahan. Si Saulo sa pangangaral, kundi sa pangangaral ng katotohanan upang marami maligtas, upang marami ang makop o mapasok dun sa misyon ng Diyos. Hindi po ito payabang na marami pong tayong alam sa verse, no. Kundi maunawaan, mapatunayan kung sino yung Diyos na sinasabi mo dun sa taong binabahaginan mo. Okay? At pangalawa po, misyon ng Diyos na magkaroon ka ng disipulo. Ay nakita niyo si Ananias, naging disipulo si Saulo o Pablo. Ngayon pong nangyari, ito po sinasabi sa Gawa 9:23-25. Pagkalipas ng ilang araw, nagtipon ang mga Hudyo at nagplanong patayin si Saulo. Araw-gabi niyang inaabangan si Saulo at mga pintuan sa lungsod upang patayin. Pero may nakapagsabi kay Saulo tungkol sa plano niya. Kaya isang gabi, isinakay siya ng mga tagasunod niya sa malaking kaing at ibinaba sa labas ng pader ng lungsod. Ano nakita niyo po? Ng mga tagasunod niya. Dati, sino po tagasunod ni Pablo? Umuusig. Siya yung mga pari, mga Pharisee. Pero ngayon, sabi, tagasunod ni Kristo. Meron na siyang disciple. Nakita niyo yung nangyayari, transferring. Kapag meron kang isa, kaya ngayon din sa ating motto, one brick, one soul. Isa lamang kaluluwa, magdadala yan ng isa pang kaluluwa, ng isa pang kaluluwa. Kaya nangyari po kay Ananias, isang tao, kay Pablo, isang tao, si Pablo nagkaroon pa ng marami pang tagasunod. Kaya po hindi mahirap. Kaya kung nangyari kay Pablo na makasalanan, nangyari kay Pablo na suwail sa Panginoon, nangyari kay Pablo na ayaw sumunod sa Panginoon, nagkaroon ng disciple, nagkaroon ng mga tagasunod niya. Sino pa kaya ang ahad lang sa atin lahat dito? Wala. Ang tanong lang, susunod ka ba sa Diyos? Tanongin mo yun, susunod ka ba sa Diyos? Kasi si Pablo na hindi sumusunod sa Diyos, ay sumunod sa Kanya because of the mission of God. Ang tanong kasi, may mission ba ang Diyos sa buhay mo? Baka wala. Tingnan mo yung pagiging Kristiyano natin. Everybody close your eyes. Everybody close your eyes. Tinatanong ka ng Panginoon ngayong umagang ito. Mission mo ba ang mission ng Diyos? Or how many years ka na bang Kristiyano? Ilang taong ka na nasabi mo Kristiyano ka? Pero naitanong mo ba? Lord, yung mission mo ba nagagawa ko sa buhay ko? Minsan ba nagamit mo ko sa isang kaluluwa? Lord, napakaganda mensahe no. Apostol Pablo, Panginoon.
Kung iisipin ng aming karunungan, ng aming kaisipan, napakahirap mangyari po yun. Isang tao na kumakalaban sa iyo, Panginoon. Isang tao na tingin ko wala ng pag-asa. Dahil walang Diyos. Hindi kumikilala sa katotohanan mo, Panginoon. Pero ginamit mo. Dahil sa mission mo, Lord God. Lord, sa oras na ito, Panginoon, binubuksan namin ang aming mga mata, ang aming puso, Lord. Tinatanong ka ng Panginoon, anak, nakahanda ka ba sumunod sa akin? Sumagot ka. Tinatanong ka ng Panginoon, anak kita, di ba? Handa ka ba sumunod? Handa ka bang dalhin yung mission ko? Na kahit si Pablo, na makasalanan at inamin niya, pinakamakasalanan siya, pero walang pinipili ang mission. Lord, right now, katulad ng pangitain na binigay mo kay Ananias, Lord, ibigay niyo po sa bawat isa sa amin. Lumata, Panginoon, na aming Panginoong Kristo na nakita ay napakaraming tao na puno ng problema, walang solusyon, naliligaw na parang mga tubang, walang pasol, Lord. Ibigay niyo po yung ganyang mga mata sa amin, Panginoon. Buksan niyo po ang aming puso, lalong-lalo na po ang aming pagsunod sa inyo, Panginoon. Tinatalikuran na namin ang lahat ng mga Diyos-Diyosan. Bulagin niyo po kami dito, Panginoon. At muli mo kami buksan ang aming mga mata na sumunod sa inyo. Nasundin ang mission mo, Panginoon. Lord, nasa araw na kami, Panginoon, na kailangan na namin kumilos. At sinabi niyo, Panginoon, sa inyong Great Commission, kasama namin kayo hanggang sa dulo ng walang hanggan. Hanggang sa dulo na kami nabubuhay dito, gagawin namin ang mission dahil hindi mo kami iiwanan, Panginoon. Lord, right now, bigyan mo kami ng pusong sumusunod sa inyo. Tinatalikuran ng aming sarili. Namamatay sa aming sarili, Panginoon. We take up the cross, Lord God, para lang sumunod sa inyo. Hindi ang kakayahan namin, Panginoon. Hindi yung aming karunungan o namang bagay na kahinaan na sinasabi sa amin ng kaaway, Lord, kundi kayo. Kung ano yung magagawa nyo para sa amin, sa mission na yan, ang nais mo lamang isumunod kami. At sa oras na ito, Panginoon, everybody, itaas nyo yung mga kamay nyo. Itaas nyo. Para kayong sumasahod. Itaas nyo lahat, everybody. Gagamitin ka ng Panginoon, believe. Sumunod ka lang. Now is the time, urgent to. Hindi ito pinagpapawalang bukas to. Lord, bukas ang aming mga palad, Panginoon. Hindi dahil magaling kami, dahil kayo ang magaling, Panginoon. Tinatanggap namin, Panginoon, yung mission mo. Antimano, Panginoon, nung tinanggap ka namin bilang Panginoon ang tagapagligtas. Ibinigay mo na rin sa amin yung mission na yan. Lord, dalangin namin, Panginoon, na maging lifestyle to namin, Panginoon. Hindi lamang month of July, hindi lamang sa linggong ito, itong araw na ito, Panginoon. Kundi habang kami nabubuhay dito sa mundong ito, gawin namin yung mission na ito. Sapagkat nangako kayo sa amin na kami sasamahan mo sa walang hanggan, Lord God. Tanggalin niyo po yung takot sa aming puso. Palitan niyo po ito ng courage. Palitan niyo po ito ng tapang, Panginoon. At ilagay niyo po, Panginoon, kayo mismo na parang damit na isinusuot namin, Panginoon, yung Diyos na aming sinusunod, hindi ang aming sarili, Panginoon. Tanggalin niyo po sa aming mga mata yung pagiging makasarili na ayaw namin tulungan yung mga nasa paligid namin na nahihirapan at nangangailangan ng kaligtasan, Panginoon. Bigyan mo kami ng mata ng aming Panginoon Kristo na may pag-ibig sa aming kapwa, sa trabaho, sa negosyo, sa pag-aaral, maging sa tahanan namin, sa kapitbahay, sa pamilya namin, sa kamag-anak namin, Lord, maging ilaw at asin kami. Upang lalo marami, Panginoon, ang maligtas sa pamamagitan ng iglesia mong ito. Lord, hindi itinataas namin ang aming sarili. Kundi kayo, Panginoon, tinatanggap namin to ng buong pananampalataya at pagtitiwala sa inyo. Na ang misyong ito, Panginoon, ang mission nyo ay mission namin, Lord God.
Salamat po, Panginoon. Punuin niyo po ang aming puso ng pusong sumusunod sa inyo. Upang sa ganun, Lord God, wala kaming pagkakataon na magduda at hindi sumunod sa inyo. Salamat po, Panginoon. We honor, we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon at sa oras na ito.